may time ka pa ba to parang to plan for your Christmas? Kasi di ba, syempre, mga tao ngayon nagpa-plan for Christmas. Ako po kasi sobrang mahal na mahal ko po yung ginagawa ko. So parang kahit sobrang busy, parang hindi ko siya na-feel na parang nakakapagod siya or parang uneasy yung feeling na parang sobrang busy ko or sobrang nakaka-drain yung gano'n. Parang more on ginagamit ko yung part na yon as nagiging mas thankful ako and mas namomotivate ko yung self ko na parang lahat ng mga pinagdadasal ko dati, lahat ng gusto kong gawin is nagagawa ko ngayon. So, wala talagang space for reklamo, para pong ganon. So, kung by chance man na makakapagpahinga ka, as in, tinutulog ko po talaga, or minsan, mas nanonood na lang po ako ng movies or series kasi parang workshop ko din po yun. Parang in-enjoy ko po kung ano yung mga gusto kong ginagawa lagi. Nasa bahay lang, para at least kahit ginagawa ko yung mga gusto kong gawin, nakakapagpahinga pa rin ako. And sa Christmas, parang meron po kasi akong pinaghahandaan ngayon. So medyo dikit sa Christmas. Pero meron pa rin Christmas break, of course. Pero, yun, meron pa rin, may Christmas break pa din with the family. Of course, it's really important, you know, to recharge and makapagbigay ng time sa loved ones. Pero after nun, as in back to work agad. So, I'm very grateful and excited. Kanina na-mention mo. Meron kasing dalawang version ng ako. Yung isa, nalagpasan ko na parang grabe sumagit talaga ako na parang to the point na nasira talaga yung mental health ko. Na parang gusto ko na magpa-psychiatrist ganung level. Kasi all out po kasi ako mag-give ng love sa person. Tapos parang sobra ako na-drain. Kasi paulit-ulit kong tinanggap and pinatawad. So, yung past version na ako, sagad talaga. Kahit arap-arapan parang pinapa-feel na sa'yo ng mundo na, girl, you have to let go, you have to move on, pero I'm still there, fighting for it. Pero ngayon, parang ako na yung tipo ng tao na kapag once may pinaramdam sa akin na any like red flag, parang, okay, hindi to mag-work. Or pwedeng, kung bigyan ko ng chance, I guess napupunta na naman ako doon sa dating ako. So yun yung iniwasan ko na, and nag-grow na ako from there eh. So I guess parang ayoko sayangin yung growth na yun. And mas ginagamit ko siya to, you know, improve myself and to, you know, to show people na parang, this is me, this is my worth, and kung hindi mo na-appreciate yun or kung hindi mo afford yun, then huwag ka na lang lumapit. Just ka na lang, parang gano'n. Huwag mo na lang akong saktan, parang gano'n. Parang at the same time, ayoko pong sayangin yung oras ko. Parang mas marami akong gustong gawin lalo na ngayon. And yun talaga yung focus ko. So, yun, dun ako ngayon. So, wala. Hindi na ako mapupunta sa dating ako na kailangan kong tanggapin yung mga ganong bagay. And I am very thankful na ngayon, nandito ako sa part na masasabi ko na ito yung best version ng self ko right now. Thank you so much, Ren. Congratulations. Awesome. I love all you. Honestly, meron po akong nakikita. Kasi very po siya, very sikat siya lalo sa Blue app sa Facebook. So, nakikita ko yung mga Chinese na mga microdrama. Tapos meron one time, may ganun pala talaga siyang factor na yun din yung naging goal namin dito sa amin ka lang na kapag nakita mo siya sa Facebook, parang mapapatigil ka talaga. And then, ano ba to? Ba't parang ang intense? Tapos hanggang sa magugulat ka, natapos mo na. Tapos try ko din talaga mag-download. Sabi ko, ano ba to? Paano ba yung setup niya? Paano ba yung flow niya? So, nakapag-try ako before na mag-download and tumingin. Tapos, nakaka-hook talaga siya. Honestly, napanood ko yung Kaplan Aries. Right? Opo, kasi yun yung pinaka-mas nakikita natin, diba? Na parang pinaka-nag-work talaga first time. So, natry ko po panoorin yun, and then I have friends, which is weird. Itong mga friends ko na to, graduated sila from UP. So, alam mo nga, wala silang time, lagi silang may work, lagi silang focus sa family nila. And then, nagulat ako na yung asawa ng best friend ko na to, alam mo ba, si ganito, natapos niya yung Kaplan Aries. Tapos nagulat ako, nanonood siya nun. Kasi lalaki siya una sa lahat, tapos tinapos niya na hope daw siya. So, okay, nag-work pala talaga yung mga ganito. So, nung nalaman ko po na gagawa po ko ng vertical series, which yung aking kalam na agawan ng asawa, agawan ng minamahal, sabi ko, oh my gosh, gusto kong ganun din yung mapafeel sa makakanood nito, kung ano yung na-feel ko, ay nung na-feel ng friend ko, na nung pinanood niya, tinapos niya. So, yun, sana ganun nga yung
mabigay natin sa audience natin para mas maraming makanood ng Viva Movie Box. Pero anong feeling mo na, in a way, doon na rin papunta yung industry natin na ang dami ng mga lumalabas na bagong platforms kagaya niyan. Parang ine-embrace mo din ba siya or mas gusto mo pa rin yung mga traditional natin na ano? Honestly, hindi po natin maiiwasan yung mga changes kasi part din po talaga yun eh. Parang, di ba dati, nasa radyo lang tayo, ngayon may Spotify na. Kumbaga nag-evolve talaga yung mga bagay-bagay na hindi maiiwasan. Pero at the same time, kailangan mong i-embrace talaga yung changes. Kasi doon ka rin mag-grow and doon mo rin malalaman kung ano pa yung mga pwede mong explore. Pero ako, at the same time, 50-50 po ako doon. Parang, okay, sige, sundan natin and go with the flow tayo kung ano sa tingin natin nag-work, kung ano yung uso, kung ano gusto ng mga tao. Pero at the same time, nandun pa rin po yung love ko for cinema, kung ano yung nakagawian natin, kung ano yung traditional. Kasi ako, ayoko din po yun mawala. Na parang, para sa akin, bilang mga Pilipino kasi, yun din yung core natin eh. Yung, parang yun yung center ng di ba, pag sa family, yun yung nakakapagpatibot-tibot sa mga tao, sa pamilya natin, manonood tayo ng sine, may ma-feel tayo joy, sadness, and all. So parang ayoko po mawala yun na parang hindi na natin mabibigay sa mga tao kasi nandito na lang tayo ngayon sa maliit na screen. Parang para sa akin, kailangan balance pa din. Pwede natin gawin to, pwede din natin gawin to, at hindi mawawala. Parang, nandun na eh. Part na rin siya ng industry natin na kailangan talaga natin alagaan. So sana, yung mga tao, parang alam naman natin na very, na din, parang ang bilis na din ng attention span ng mga tao ngayon. Pero sana, huwag pa rin nilang kalimutan yung mga local films natin. Tapos parang huwag din nilang kalimutan na mag-effort pa din na pumunta sa mga sinihan, to support our films, at panoorin yung mga gawang Pilipino. Kasi parang pag nawala yun, hindi rin tayo makakapag-explore like ito. Hindi natin magagawa yung mga vertical series na to. Hindi tayo makakagawa pa ng iba pa na magugustuhan pa nila kung i-let go natin yung mga nakasanayan natin. Diba? So, yan. Last na lang, ano yung mga adjustments na ginawa mo when it comes to acting? Kasi iba eh, parang hindi siya kasing laro. yes. Compressed na yan. Honestly, kakaiba siya for me kasi una sa lahat, parang pagpunta ko ng set, parang, konti lang yung ilaw, parang gano'n, parang kakaiba siya, tapos, yung una sinabi talaga sa amin ni Direk, okay guys, kailangan dito yung acting natin, kung binibigyan mo yung 100% mo, kailangan mga 150 ka dito. I mean, yung taas ng level ng bawat atake, kasi nga, ang goal is, hindi dapat mag-scroll yung mga tao, kailangan makuha natin yung attention nila. Kailangan ma-hook sila. So, isa yon, as in, nag-adjust kami sa acting. Ako pa naman po kasi ang hilig ko mula sa mga, kasi fan po ako ng mga silent films, like parang mata-mata lang, walang masyadong sinasabi. Yung puro, yung feelings nasa loob lang. So, nag-adjust po ako dun sa parang, ano po yung feeling na kapag naririnig natin dati sa radyo ng mga bata tayo, pinapakinggan ng lolo at lola natin, yung mga intense na drama sa radyo, parang ganun yung dapat na makita nila, na parang ang intense ng mga nangyayari para makuha natin yung attention nila. So, yun yung isa sa mga adjustment. And yung masyadong dikit-dikit, yun din po. As in, dikit-dikit kami lahat, kailangan namin magkasya sa screen. Yun, and sa script, kailangan, talaga, ibigay mo bawat, 100% mo sa bawat eksena. Kasi meron ka lang 1 to 2 minutes. Diba? So, kailangan mapakita, mapafeel mo dun sa certain amount of time na yon. So, walang room talaga sa parang mahina lang or ano po yan. Parang walang masyadong gana or whatsoever. Kailangan 100% every scene talaga, every episode. Thank you. Okay. Hello po. Thank you po. Ang strong nung aking ka lang na title. Pero ikaw ba, nasabi mo na ba once yung aking ka lang na line? Hindi po kasi ako ganun eh. Parang, hindi po ako yung tipo ng babae na parang masyadong aggressive when it comes to a person na parang paparamdam ko talaga na ako lang, dapat ako lang, parang gano'n. Kasi ako din yung tipo ng babae na parang kung
kung gusto mo ako, edi okay, tignan natin. Pero kung hindi ko ipipilit yung sarili ko. Or hindi ko, parang wala ako dun sa part na parang kagaya na ginawa ng character ko dito na talagang ginawa niya ang lahat. Na parang wala na sa utak niya kung may masasaktan siya or hindi niya na iniisip yung mga consequences ng actions niya. Hindi naman ako ganun. So I guess, hindi rin ako magiging ganun or hindi ko rin ever siguro masasabi yun sa isang tao. Pero, meron din naman sigurong side na parang, alam yan, parang yung pa-sweet lang na parang, ay, akin ka lang nga, yung gano'n. Pero hindi yung parang to the point na paparamdam mo sa isang tao na parang nakakasuffocate na siya in a way. Hindi po ako gano'n. Parang nakakasakal. And isa, tama ba na ito yung parang initial offering ng ano? Yeah, ako. Anong feeling na of all the titles na ini-launch last month, ito yung unang sasalang for BNB? Siyempre po, nakaka-pressure kasi alam naman natin very successful ang Viva Max, Viva One, and then ito yung pangatlo. So parang meron ka talagang kailangan goal na kailangan ma-hook din yung mga tao, kailangan mapansin din nila to, kailangan mag-ingay din to. Pero at the same time, parang andun pa rin na, okay, breathe, enjoy, kung ano man mangyari, edi yun, diba? Parang, yun, nakaka-pressure siya, syempre, and iniisip ko na lang na sana magustuhan ng mga tao, kasi ito nga yung una, na sana i-embrace nila, sana ipagkalat nila, diba? Pero, yeah, and very thankful po, kasi akala ko po nung una, pangalawa kami. Pero, yun nga, nauna, kasi parang dami positive na feedback ng mga boss. So, sobrang happy po namin na kami yung unang napanahon ng mga tao. Thank you, Ren. Congratulations. Okay. Hello po. Hi, Ren. First of all, congratulations. Kasi na-mention na kanina yung mga cheating. Ikaw ba, any advice na sa mga taong nakaranas ng cheating, naagawan? Girl, you don't deserve that. Hindi mo deserve yan. Walang may deserve yan. So, mas mahalin mo yung sarili mo, mas alagaan mo yung sarili mo, at darating yung tamang tao para sa'yo, at hindi paparamdam sa'yo yung question mo yung worth mo, yung pagkababae mo, yung pagkatao mo. Darating yung araw na makikita mo din kung bakit nangyari sa'yo yan. Siguro may mga kailangan ka lang matutunan along the way, pero you really have to love yourself more para hindi ka na mapunta sa mga ganong klaseng tao. Kasi I really believe na kung ano yung inaalaw mo sa self mo na mangyari sa'yo, yun din yung mga na-attract mo eh. So you have to level up. You have to really love yourself and focus on yourself para mas high value man yung mga ma-attract mo din. At hindi ka na mapunta sa sitwasyon na kailangan masaktan ka pa para may matutunan ka, di ba? Ikaw dapat yung maging lesson sa mga tao na yun. Na parang, this is my worth. Diba? So, hindi tayo dapat nagpapaloko. At kung ayaw mong lokohin ka, you really have to love and know your worth. Yes. Sorry. Paano ko lang yun? Kasi bibigat ng mga doon. Ako, for my last question is, since natanong na yung Christmas plan, sinabi, what is your Christmas wish? Sana po, naiyak. Hindi. Sana po lahat, hindi naman matatapos yung problema natin sa Pilipinas. Pero sana mas maging matalino na yung mga tao. Sana next election, sana mas pumili na tayo ng mga tamang kandidato na papaupuin natin. Kasi, diba? Nakaka-overwhelm. Yun. Yun po. Anyways, thank you. Thank you. Thanks.